problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Duterte laban sa administrasyon ang tila naging tema at sigaw ng huling kampanya ng mga pambato ng Partido Demokratiko Pilipino para sa Senado sa makasaysayang Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang pinakahinihintay ng lahat na si Vice President Sara Duterte, di pinalagpas na tuligsain at buweltahan ang alyansa ng dating kakamping si Pangulong Bongbong Marcos. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan. Iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Bagay na agad pinalaga ng palasyo. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Bukod sa usaping Duterte, walang preno sa pagpapasaring sa administrasyon ang mga kandidato sa pagsuyo sa mga botante. Kung gusto ninyo na magkakaroon kayo ng Senado, hindi hawak ng Malacanang, wala kayong ibang gawin, kundi iboto itong 10 ito. Ang iba naman, nanawagang huwag magpatinag sa survey. Dalawa lang daw po ang mananalo o maring 3 sa PDP laban. Hindi po totoo yan. Bukod sa kaalyado ng mga Duterte, special mention din sa bise ang ilang malapit sa administrasyon. Iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan. Iboboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives. Ang panawagan ng pangalawang Pangulo sa huli, Let us all save the Philippines! Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.